May tanong sa akin. Magandang gabi po. Boss Ray, nais ko pong manghingi ng tulong kung ano po ba ang ibig sabihin ng text message sa akin na ito. AM number 0887SC, Revised Rule for Small Claim. Yan daw po ang ikakaso nila sa akin at nakapag-coordinate na daw po sila sa municipality namin at barangay. Nagtataka lang po kasi ako kasi ang sabi po ay on the way na sila. Pero bakit po kasi 7:26 PM ang oras ng pag-text po sa akin? Wala po kasi akong maintindihan sa text message na po na yan. Sana po masagot. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin ano po ba ang ibig sabihin nung laging pinananakot itong mga bugok at abusadong online lending apps na AM number 08-8-7SC. Okay, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po is hindi niyo maintindihan yung tinetext sa inyo nung inyong OLA. No, ang sabi daw po merong AM number 0887SC, Revised Rule for Small Claims. So yan daw po yung ikakaso at nakipag-coordinate na raw po sa municipality at barangay. Okay? At nagtataka kayo kasi yung oras ng pag sabi nila on the way na sila is 7:26 PM. Okay, yan po ang text nila. Sabi ninyo. So ito lamang po, unahin muna natin yung nakapag-coordinate na raw sila sa municipality at sa barangay. Kalokohan ho iyon eh. Bakit? Kasi po, unang-una, kung talaga po sila legitimate na lending or na OLA, hindi na ho sila dapat kumbaga nakikipag-coordinate pa sa barangay. Bakit? Kasi juridical entity sila eh. Diba? At kung yan naman illegal na OLA, lalo silang walang karapatan. Illegal nga di po ba? Tapos yung sinasabi pong coordination sa municipality, hindi yung dapat nakikipag-coordinate kung ang sinasabi po nila is yung AM number 08-8-7-SC. Kasi po, yun po is yung procedure po ito eh. Okay? Kumbaga, administrative matter. Yung AM po, ibig sabihin yan, administrative matter number 08-8-7-SC. Okay? Ang nag-issue po nito is yung Supreme Court para po ito'y tungkol dun sa sa pag-expedite ng procedure po sa first level. Ano po ba yung mga first level? Ito po, Metropolitan Trial Court, okay? Municipal Trial Court in cities, Municipal Trial Courts, at saka po Municipal Circuit Trial Courts. So, yan po yung first level po ng hukuman. So, yun po yung ibig sabihin nung administrative matter number 08-8-7-SC. Okay, in short po, ito po yung procedure sa small claims court. Okay po? Kaya itong mga to, ilalagay nila yan dyan sa kanilang mga mensahe para kayo natatakot. Kasi syempre, bago sa paningin po natin. Di po ba? Hindi naman natin alam. Tsaka, unang-una po, paano po makakapagsampa ng small claims yung mga yan? Kung yan ay nangaharas. Isa yon. Kung mataas ang interest rate, pangalawa yon. Di po ba? Hindi ho nasunod sa batas ng ng Pilipinas yung mga bugok na yan eh. Di po ba? Tsaka sabihin na ho natin, sige, legitimate silang OLA. Nagawa po na ba nila yung tamang pamamaraan ng paniningil? Kasi kailangan sundin muna nila yun eh. Hindi naman ho kaya nag-pass due kayo ngayon. Bukas nasa small claims court na kayo. Kalokohan ho yun. Okay? Binibigyan ho sila ng pagkakataon na maningil ng tama. At kayo naman po, bibigyan ng pagkakataon na makapagbayad. Hindi ho basta-basta yan na hindi kayo nakabayad, demanda agad na small claims. Mapupuno po yung natin, lower court, dahil sa ganyan.
Di po ba? Hindi ho basta-basta ganun yan. Yan ho ang mahirap sa mga bugok at abusadong online lending apps. Wala hong alam sa batas. I'm not saying alam ko ang batas ha. Hindi ho ako abogado. No, mas mainam po dyan is kumonsulta ho tayo sa mga abogado. Di po ba? Sila ho nakakaalam yan. Yung sa akin lamang po, ibinibigay ko po yung information kung ano po yung naalalaman ko at na-experience ko. Kasi po ako po ang nag-represent po no, sa aming kumpanya pagka po kami naghahabla ng small claims. Okay po, kaya may idea po tayo dyan. Kaya po yan, mga yan, ganyan magmensahe yan. Talagang, masyadong technical. Puro number lang. Hindi na lang nila ayusin yung paniningil. Diba, manong kamustahin kayo na nangyari? At hindi nakahulog. Diba? O mag-offer sila ng mga payment plans or payment options na win-win on both sides. Hindi na kailangan manakot. Kaya nga po may memorandum po ang SEC. Di po ba? Yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. O pasok po dyan yung sinasabi po ninyo na nagme-message sa inyo ng 726. Actually po, nakalagay po doon is ang oras po ng tawag, ng mensahe at pagbisita sa bahay ay hindi dapat mas maaga sa alas 6 ng umaga at hindi dapat mas late sa alas 10 ng gabi. So pasok naman ho sa inyo. Kaya lang, yung sinasabi kasi nila na pupunta on the way na 726, parang hindi naman yata tama yun. Diba? Bukas pa ba korte nun? Oh, di ba? Kasi ang sinasabi rito is yung yung Administrative Matter number 08-8-7-SE. So ibig sabihin, sa korte ang pupunta, sa municipal court, di ba? Sa lower court. Bukas pa ba ang korte ng ganung oras? So ibig sabihin, nananakot lamang. Di po ba? Ganyan yung mga yan. Hanggat kaya ho tayong takutin, tatakutin tayo. Which is mali. Hindi naman yun ang tamang pamamaraan ng paniningil eh. Di po ba? Sa bagay, hindi nga sila marunong magpautang eh. Maningil pa kaya? Ang mahirap po kasi dyan sa mga nagtayo niya mga bugok at abusadong online lending apps na yan is may pera lang sila. Pero wala ho silang karanasan at walang alam sa pagpapautang at sa paniningil. May pera eh. O, di akala nila, porkit may pera sila, pwede na sila magpautang na magpautang. At, isa pa ho, paok na rin po ang nagsabi na di umano, yan daw po ay connected sa mga Pogo. So, ano po ba ang Pogo? Di po ba? Illegal. O, sabi, connected nga daw di umano. So, ano ginagawa po? Di umano, yan daw po ay nag-money laundering lamang. O, di po ba? Kasi mapagtatagni-tagni nyo eh. Hindi naman nila magagamit yung pera na yun eh. Kasi nga galing sa illegal eh. Para magamit nila yun, dililinisin nila. Di po ba? Kasi yan, kagaya, tingnan nyo ha. Let's say na-approve kayo, 1,000 pesos. Pero ang di-disburse sa inyo is 500. So, ibig sabihin, yung 500 na hindi nila dinisburse, malinis na yun kasi declared yun as loan eh. Hindi po ba magugulang? O, nagpatalo na ng kalahati, magamit lang nila yung pera. Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Di ba? Paok na ho nagsabi no na di umano connected sa Pogo. At di umano nagma-money laundering. O, yan po. Di po ba? So, alam na ho natin kung anong ginagawa niya mga yan. Ngayon, kung kayo po'y may OLA, na hindi pa ho nababayaran, obligasyon pa rin naman ho natin yan. No, nabayaran. Nahiram natin eh. Alamin ho natin kung yan ho ay legitimate or not. Pag sinabi hong legitimate, ibig sabihin, rehistrado. Okay? Kung yan po'y OLA, hindi nyo na ho kailangan alamin kung yan po ay incorporated or merong certificate of authority. Kasi pag yan, nasa na po yan, recorded online lending platform, ibig sabihin po yan ay legitimate yan. Pero I'm not saying, pagka legitimate ay maayos, hindi po. May mga bugok po dyan. Marami pa rin po dyan, mataas ang interest rate, walang yaman ningil. Okay, sa kanila po kasi, pwede kayong lumapit. Makipag-usap kayo ng maayos. Kung kayo iyaharas pa rin, saan tabi nyo? Kasi gumagawa na kayo ng action para maayos eh. And, syempre, i-complain nyo po sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang, kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PAO, PNP, NBI, yan po. Mag-complain po tayo doon. Now, kung yan po ay wala doon sa recorded online lending platform, okay? Ibig sabihin, illegal. Kung magkano po i-disburse sa inyo, yun lamang pong bayaran po ninyo. Tapos, itabi ninyo yung proof of payment po ninyo. Okay? Kasi wala silang karapatan magpautang talaga, illegal sila eh. Kaya po, bayaran nyo na lamang po kung magkano yung dinisburse sa inyo doon sa mga illegal. Pero doon sa mga legitimate, makipag-ugnayan kayo. No? Tapos, yung sa mga illegal, i-complain nyo din.
Doon din po sa mga sangay na gobyerno na nabanggit ko po kanina, ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!